Ang papers daw na sa LTO, ita-transfer na lang. Nagulat ako doon. So ganito ang kwento. Meron po tayong pinuntahan sa lugar po ng Laguna at ang pag-check po natin sa kanya pong sasakyan ay smooth naman po ang lahat. Siyempre hindi ko na lang ikwento kung ano pong unit yun, pero mag-ingat po tayo mga buyer. Ganito po, habang chinecheck po natin yung unit na isang sasakyan at nagkikwentuhan po yung about po doon sa papers. Pakwentuhan po ng buyer ang seller po. So nakikinig lang po tayo pero ako po'y duda na. So kino-convince niya po yung buyer na bayaran niya at tatransfer na lamang po dahil ang papers ay nandoon po sa LTO. Ready to transfer na daw. Gulat. Pagkatapos sa checking po natin, tinanong po natin na saan po ba yung papers. Nandoon daw sa LTO, tatransfer na lamang pag nagkagustuhan. Sabi ko pwede po bang makita. So sabi nga daw niya nasa LTO, siyempre warning po sa atin lahat sa bawat pagbili po natin. Napaka-importante talaga na ang mga document na original na hawak po na isa pong seller para po makapag-desisyon tayo kung anong pong papel ang hawak nila. Kasi pag wala pong papakita sa atin, at siyempre po hawak mo lamang Xerox sa pag umalis kasi hindi mo nakita yung original. Kailangan makita mo original bagong bilhin yung sasakyan o otherwise kapag tinransfer naman po sa iyo, normal lamang po hawak mo po ang isa pong Xerox. So sa case naman po ito dahil ang sasakyan naman po ay hindi naman po bago, may kalumaan na rin mga 2016 or 15 yata yon. So normal po na dapat may dokumento na i-present ang isa pong seller para makita po natin kung anong uri pong dokumento na hawak nila, baka encumbered o baka naman may problema. Masabi po natin kung wala naman problema, mas maganda at mabigyan po natin ng magandang information about po sa kanyang pong sasakyan. So sabi ko nga sa buyer at ang buyer nga po ay gusto niyo pong bilhin kasi daw ang dokumento nasa LTO, ready na lahat at ready na yung transfer. So ang mangyayari po, magbabayad siya, hindi namin nakita yung original ng dokumento. So parang ang hirap ng ganung sitwasyon, di ba po? Sabi ko nga sa kanya, huwag niyo pong bibilhin yan hanggang hindi niyo po makita kasi baka pabalik-baligin lamang po tayo ng isa pong nagbebenta ng unit pero ang totoo walang papers. So maari pong di natin masabi. Di natin masabi kung anong magic ang gagawin o walang magic. Pero ang the best way talaga, nandyan yung document. So pinaglaban po natin yung buyer po na sabi natin, sir, kailangan talaga namin original. At kung nasa LTO po, babalik na lamang po kami. Sabi naman sa amin, lahat ng papers nasa LTO, walang problema, sagot ko lahat. Pero siyempre, mahirap naman po yun, magpakasakali po. Kasi ngayon, gano'n, hindi naman po biro na pinag-ipunan po ng ating pong buyer ang pera po sa halagang 300,000. Siyempre, sabi nga niya, Sir Pad, silang buwan ko rin, taon ko rin pinag-ipunan itong 300 para magkaroon ako ng unit, first car ko. Siyempre, first car, tapos ganun yung papers na hawak nung seller. Siyempre, kaya nga po sa punto pong ito, minsan kawawa talaga ang buyer kapag wala po mag-a-assist sa kanila. At hindi po tayo against sa mga seller, lahat po yan ay kaibigan din po natin, pero siyempre doon po tayo sa tama lamang at siyempre ayaw natin magkaroon ng mga discussion. Siyempre ang gusto lang po natin bilang po isang nag-a-assist yung legality, yung ano dapat hanapin, anong dapat hawakan ng buyer para maging maayos ang bawat transaksyon. Kasi mahirap kapag hindi po maayos ang transaksyon, kawawa po ang tinatawag po natin buyer, lalong-lalo na po mga first car na kanila po, kasi mostly sa mga na-assist po natin ay puro first car po ng kanila pong sasakyan. Kaya kailangan natin i-assist, maayos. So lahat po na gusto po magpa-assist kay Mr. Pads Mechanic, nandiyan po ang team po namin, PM lamang po. At may mag-a-assist po sa inyo, lalo-lalo na po sa mga OFW. Maraming salamat guys sa tiwala nyo kay Mr. Pads. Kung gusto nyo po mga ganitong video, content, so follow, like, and share sa mga video ko ito. Salamat, God bless you.